Good morning. Ito po muli ang Chosen Vessels of Christ Church at nagsasagawa po tayo ng live stream worship celebration. Atin pong iwine-welcome ang mga kapatid sa CVCC Manila, Botolan, Calabanga, and Garchitorena. Maging sa mga kapatid natin, mga kaibigan, mga kamag-anak, o maging man sa mga hindi po natin kakilala. Pero kasama po natin at nakikiisa po at naaabot po ng ministry na ito ng CVCC ay magkakalayo man po tayo, magkakaiba man po tayo ng lugar ng ating ginagawang celebration po na ito. Ngunit ang pagpapala ng Diyos, naaabot po tayo. Ngayon po ay nais ko rin po, bago tayo magpatuloy, nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang batiin ang ating mga tatay ng isang napakasaya at mapagpalang araw. Happy Father's Day po sa bawat tatay. Nais ko pong batiin ang tatay po namin, si Reverend Vicente Luz. Nasa ibang bansa po siya. Happy Father's Day po. Ang mga tatay po sa CVCC, mga kamanggagawa, mga kapatiran, ay patuloy akong bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Ang mga tatay po sa family po namin, sa Luz, sa Magat, sa Dumulot and Mundido family, Happy Father's Day po. At sa lahat po ng naabot po ng video po na ito, ng preaching po na ito, ay Happy Father's Day po sa inyo. At nawa ang lahat ng tatay po ay patuloy pong pagpalain ng Panginoon upang maging huwaran sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon, at patuloy na maproteksyonan po natin ang ating pong mga pamilya at makapag-provide po tayo ng kanilang mga pangangailangan. Pagpalain po tayong lahat ng dakilang Diyos. Ngayon po ay ikatlong Sunday ng June at tayo nagpapatuloy sa ating pong team na Gospel, Knowing Jesus Through His Word. Hinihimay-himay po natin ang salita ng Diyos sa pag-aaral ng bawat isang gospel. At bawat isa pong gospel ay may presentation tungkol sa kung sino po ang Panginoong Jesus. At nung nakaraan po, nung first Sunday, si Matthew ay pinepresent niya si Jesus bilang King, si Mark ay bilang servant, at ngayon naman ay si Luke. Ito po ang ating pag-aaralan po ngayon. Luke, Gospel of Jesus as Man. Si Jesus po bilang tao. Makisabay po kayo at iniiling ko po na ating pong basahin ang ating pong key passage para sa pag-aaral po na ito mula po sa aklat po ng Luke chapter 2 verse 52. Luke chapter 2 verse 52. Makisabay po kayo. And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin po mga puso. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, sumihiling po kami ng tulong sa iyo. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Hinihiling namin na kumilos po kayo sa pamamagitan ng inyong mga salita upang baguhin niyo po ang aming mga buhay at kami ay maging masunurin sa iyo. Sa pamamagitan po na ito, na iyong mga salita, matuto kami sa iyo, malaman namin at may pahayag niyo po sa amin ang iyo pong kalooban upang ito ang maging buhay po namin at patuloy na hanapin, maging desire ng aming mga puso. Purihin ka, dakilang Diyos, luwalhatiin ka sa aming pong mga buhay sa gawain po na ito sa dakil at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ay, ito po ang ating magiging usapin po sa umaga na ito. Jesus is not just a man. Si Jesus po kasi ay Diyos. May tatlong persona po. May isang Diyos, tatlong persona. Ang ating Diyos Ama, ang Diyos Anak, si Jesus Christ, at ang Diyos Espiritu Santo. Ang ikalawang persona po na si Jesus Christ ay nagkatawang tao na naog po dito sa lupa. At sa kanyang pagkakatawang tao, siya po ay hindi lang basta maituturing na katulad nating mga tao. Opo, siya ay Diyos, makapangyarihan. Siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kapantay niya po ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo. Pero po sa kanyang pagkakatawang tao ay hindi natin siya katulad. Hindi siya simpleng tao lamang. He is not just a man. Isang tao siya pero hindi po siya
masasabi na simple lang o kung sino-sino mang tao o hindi natin siya pwedeng ihantulad, iparehas sa ating mga buhay. Ibang tao po siya. Ang kanyang pagiging tao ay tunay punong-puno ng kamanghamanghang mga bagay, kabanalan, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit po siya ay Diyos, nung naging tao po siya, sumusunod siya sa kalooban ng kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos. He is not just a man. Si Jesus ay hindi lang basta kung sinong tao lang. Importanteng tao po siya. Ito po, yung 4 na salita po na just, J-U-S-T, ito po yung ating pong pag-uusapan ngayong umaga po na ito. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung ikaw ay may katabi ngayong oras na to, sabihin mo, Jesus is not just a man. Hindi siya simpleng tao lang, hindi siya kung sino-sino man, kundi importanteng tao siya at siya ay kahanga-hanga. Number 1, letter J, He is Jesus. Dito muna po natin simulan. At yung susunod na 3 point, yung pong U, S at saka T, ay mga title na nais ko pong i-share po sa inyo tungkol kay Jesus. Title na masasabing karapat-dapat para sa Kanya. Pero bago natin maintindihan yun, kailangan maunawaan po natin kung sino muna siya. Hindi siya simpleng tao lang, siya po ay si Jesus. Ang meaning ng salitang Jesus ay Savior, Redeemer, tagapagligtas. May mga halimbawa, may mga doktor sa ospital at pagka nabanggit yung pangalan ng isang doktor ay sasabihin natin, hindi lang yan basta doktor. Marami na yang napagaling. Napakagaling na doktor na yan. Napakagaling niyang doktor. O lawyer, hindi siya basta-basta lawyer lang. Ibig sabihin, nakakaangat siya sa lahat ng kasama niya sa trabaho, nakakaangat siya. Yung taong yan, yung empleyado namin na yan, hindi yan basta-basta empleyado lang. Marami ang magandang bagay na nagagawa. Ganun po yung kaisipan natin ng mga tao pag tinitignan natin ang ating kapwa. Lalo na yung mga magagaling, mga nangunguna, mga matatalino. Pero iba ang Panginoong Hesus sapagkat siya, dala-dala ng pangalan niya ang karakter niya. Nakikita sa buhay ng tao ang karakter. Depende sa pangalan. Meron kaming family friend, meron silang 3 anak. At ang bawat anak nila ay kinuha nila ang pangalan sa Bible. At habang lumalaki yung mga anak nila, napapansin nila at nakikita na yung pong mga anak nila, yung karakter sa Bible na pinagkuhunan na nila ng pangalan, kung ano po yung pong kanila pong personalidad, kung ano po yung gawi nila, ayun din po yung makikita sa buhay ng mga anak nila. Yun din yung makikita na ugali nila. Kaparehas na kaparehas nung karakter na kinuha nila mula sa Bible. Kaya ang buhay ng isang tao, nasa pangalan din po niya makikita. Yung pangalan na yan, halimbawa, yung apelido po, sasabihin, yung pamilyang yan, sikat yan sa larangan ng politika, sa larangan ng medisina, kung saan man na larangan. Yung pamilya na yan ay talagang matitino ang bawat tao dyan. Di ba? Yung pamilya na yan, naku, nakakatakot yan. Iwasan mo yung pamilya na yan. Di ba? Sa pangalan pa lang ay nagkakaroon na tayo ng damdamin kung sino po yung miyembro ng pamilya o lalo na yung isang tao po na yun. So si Jesus, ngayon pong oras na to, binabanggit ko po sa inyo ang pangalan ni Jesus. Ano ang ating damdamin para sa Kanya? Namamangha ba tayo? Nagkakaroon ba tayo ng paggalang, reverence sa Kanya? Pagkatakot na habang binabanggit ko ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, meron akong pagkatakot, meron akong pananampalataya sa Kanya, nakikita sa buhay ko itong kaluwalhatian ng Panginoong Hesus at hindi lang natin siya binabanggit, hindi lang natin siya sinasabi na kilala natin at alam natin ang Kanyang pangalan, kundi meron tayong personal relationship sa Panginoong Hesus na habang binabanggit natin ang pangalan niya, ay may kapangyarihang dumadaloy sa ating mga buhay. Dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng gawa ng dyablo, lahat ng gawa ng demonyo nasisira. At mismo si Satanas po, ang sabi ng banal na kasulatan, ay natatakot sa pangalan ng Panginoong Hesukristo.
ang pangalan ng Panginoong Hesus ay ginagamit para po palayasin ng anumang masamang espiritu, sirain, gambalain ng anumang plano ng kaaway. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan sa sino mang tao na nagbabanggit nito. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan, Redeemer, Savior. Sa Luke chapter 1 verse 31, ito po ang sabi ni Angel Gabriel kay Mary. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. Sa mga pamilya, sa mga mag-asawa po na nagpapasimula pa lang, di ho ba pag nalaman nyo na buntis na po ang inyong misis, ay masaya po kayo, lalo na yung mga tatay, masaya po. At nag-iisip tayo ng mga pangalan kung ano ang ipapangalan natin sa anak natin. Lalong-lalo na kung panganay po, ay talagang iniisipan natin na yung pangalan na yun na ibibigay natin, talagang titimo yun sa puso't isip niya. Di ba? Na ito siya. At yun ang identity niya. Si Mary at si Joseph, hindi po sila ang nag-isip ng pangalan sa anak nila. Ang angel sa utos ng Panginoong Diyos ang nagbigay ng pangalan. Ang sabi, maglilihi ka, manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo siya. Ang pangalan niya ay Jesus, Jesus. Bakit? Kasi siya ang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang kataas-taasang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, ang pagbanggit ng pangalan niya ay hindi lang natin dapat gamitin na sa walang kaseryosohang pagbanggit. Kailangan kapag babanggitin natin ito, siguraduhin natin na kilala natin siya, may personal relationship tayo sa Kanya, itong kaugnayang ito ay malalim at talagang may paggalang tayo at nakakaramdam tayo ng pagsamba at paghanga sa Kanya. He is Jesus. Bago natin maintindihan ang iba't ibang title ng Panginoong Jesucristo, kailangan maunawaan natin na He is Jesus. Sa pangalan pa lang, may dating na. Sabihin mo nga sa katabi mo, pangalan pa lang, may dating na. Di ba? Pag binanggit ang pangalan ni Jesus, pangalan pa lang niya, may kapangyarihan na. Nagpapalayas sa masamang espiritu, nagbabago ng mga buhay, gumagaling ang mga may karamdaman. Kahit ang COVID-19, mapapawi sa buhay ng tao. Mapapawi at pagagalingin ng Diyos ang ating bayan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalang ibinigay ng Diyos at natatangi sa lahat. Number 1, He is Jesus. Number 2, letter U. He is ito mga title po niya. He is the unshakable King. Isang hari na hindi matitinag, isang hari na ang kanyang kaharian ay hindi kayang talunin ng sinuman. Walang maihahalin tulad sa kaharian na meron ng Panginoong Hesus at sa kanya bilang hari. Basahin po natin ang Luke chapter 1 verse 32 to 33. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Walang katapusan ang kanyang kaharian, siya ang kataas-taasang hari. Kaya po kahit sabihin natin na nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, ang kanyang pagiging tao po ay hindi lang simple, kundi siya ay kataas-taasan. Ang mystery na ito ng banal na kasulatan, bagamat mahirap maunawaan at maarok ng ating kaisipan, pero ang katotohanan sa pagkilos at sa tulong ng banal na Espiritu Santo ay matatanggap natin, mauunawaan natin na si Jesus po ay may dalawang kalikasan. Siya po ay Diyos, siya po ay tao. Hindi po ito ipinag-combine na kalikasan. 100% God, 100% man. At itong parehong kalikasan niya ay kahanga-hanga kung atin pong maiintindihan. Hindi siya katulad ng mga hari. Ang mga hari
ay namamatay. Ang mga reyna ay namamatay at bago sila mamatay, ipinapasa po nila ang trono sa kanilang tagapagmana. Pero si Jesus, habang buhay siya ay buhay, hindi siya mamamatay kailanman, hindi siya matatalo ng sinuman, walang katapusan ang kanyang kaharian. Kaya kung siya'y maghahari sa puso natin, masasabi natin na tayo ay magiging unshakable. Hindi tayo matitinag. Bakit? Kasi nasa atin siya. Kung hahayaan natin na ang hari po na ito na si Jesus Christ ang mangunguna sa buhay natin, ang maghahari sa buhay natin. Nais kong kumuha tayo ng isang verse mula sa Matthew. Dahil po si Matthew ang nagpe-present kay Jesus bilang King. Sa chapter 2 ng Matthew, verse 23. And came and lived in a city called Nazareth. This was to fulfill what was spoken through the prophets. He shall be called a Nazarene. Okay po. Sige. Itong kwento po na ito, ang sabi, at sila ay nagpunta sa isang nayon na ang pangalan ay Nazareth. Ito pong kwentong ito ay nang hinahanap po ni Herodes the Great, si Jesus Christ upang siya ay patayin. Sabi ng angel kay Joseph, pumunta ka, dalin mo ang mag-ina mo, pumunta ka sa Egypt. At doon ka muna mag-stay hanggat hindi pa nawawala at namamatay ang taong gustong pumatay sa iyong anak. Okay, so nandoon po tumira si Joseph sa Egypt. Ngayon tinawag uli siya ng angel. Okay na, namatay si Herod the Great at sabi pwede na kayong bumalik sa Israel. Pero imbis na sa Bethlehem tumuloy si Joseph dahil po sa Bethlehem ang kanyang city, dahil siya ay mula sa lahi ni David, siya ay nagpunta sa isang maliit na lugar na ang pangalan, simpleng lugar na ang pangalan ay Nazareth. Pero actually walang prophet na nagmumula sa Nazareth kasi ang Nazareth napakagulong lugar yan. At talagang maraming mula dyan na mga black sheep ang tawag, di ba? So mga talaga nang magulo yung lugar na yan. Na kung titignan nyo para silang nabubuhay na walang Diyos. Pero ang sabi ng Bible na ang Redeemer, ang tagapagligtas ay tatawaging Nazarene, Nazareno. Kaya ang isa sa mga title na ibinibigay kay Jesus, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. So Nazarene, tatawagin siyang Nazarene. Okay, wala po sa Bible ang prophecy na to na may isang tao o propeta na nagsalita. Kasi ang sabi po, spoken through the prophets. Ibig sabihin marami sila. Pero yung eksaktong word na Nazarene ay wala po sa Bible. Pero may inilagay sa Bible na ang tawag ay branch. Yung Nazareth is the house of branch. Okay? So, Netzer sa Hebrew, the branch. Netzeret ay yung Nazareth. So, ang Nazareth ay isang, ang meaning niyan ay house of branch. Okay? Si Jesus po ang branch. Kasi po ganito po, para mapaliwanag po natin maayos. Ito po ang genealogy ni Jesus. Last time po si Mark, sabi ko po ay hindi po nagbanggit tungkol sa genealogy ni Jesus Christ. Ang meron lang genealogy ni Jesus Christ sa 4 gospel ay si Matthew at si Luke. Si Mark at si John ay wala po. Si Mark ay dahil servant si Jesus. Si John po, next Sunday natin tatalakayin kung bakit walang genealogy. Pero si Matthew at si Luke, meron pong genealogy. Pero ito po yung pagkakaiba nila. Si Matthew, ang sabi niya, si Jesus ay galing kay Haring David na tatay ni Solomon. Sa verse 6 po. Matthew chapter 1 verse 1 to 16, buong genealogy niya. Sa verse 6, si Jesus ay galing kay David sa pamamagitan ng anak niyang si Solomon. Pagdating naman sa Luke chapter 3 verse 32 to 38, pakitignan nyo na lamang din po sa inyong mga Bible. Hindi ko na po ito na sinulat. Pero ito po yung pinaka-passage niya. Si Jesus ay galing kay David sa pamamagitan naman ni Nathan. Paano nangyari na mayroong dalawang pinagmulan si Jesus? Galing siya kay Solomon. Opo, pareho siyang kay David nagmula. Pero ang isa galing kay Solomon, si Matthew sabi niya galing siya kay Solomon. Si Luke naman, ang sabi, galing siya kay Nathan. So, kanino ba talaga galing si Jesus Christ? Okay? So, ito po ang
mystery po ng bagay na yan. Sabi ko nga po yung first Sunday, napaka-basic lang nito pero kailangan natin matuklasan. Bakit? Napakahalaga nitong bagay na ito. Si Jesus bilang king ay galing po kay Solomon. Ngayon po, ang lahi po ni Solomon sa kanyang kaapu-apuan ay sinumpa ng Diyos. At sa pagsumpang ito, ang sabi, wala nang uupo sa trono. Ang dapat na uupo sa trono after ng Babylonian captivity ay si Zerubbabel. Pero dahil po ang sumpa ay nananatili sa trono ni Haring David, si Zerubbabel ay hindi po nakaupo bilang hari ng Israel. Naging governor po lamang siya. Yun yung posisyon na ibinigay sa kanya. Hanggang sa kanyang kaapu-apuhan at hanggang sa dumating yung time ni Joseph na ang tawag kay Joseph ay hindi na governor, kundi carpenter. Nagbago ng nagbago, bumaba ng bumaba ang buhay nila. Pero sila ang tagapagmana ng trono ng kaharian ng Israel. Pero ba't hindi sila nakaupo para maging hari? Si Joseph, for example, siya ang hari dapat na magmamana. Pero hindi siya nakaupo kasi may sumpa ang trono. Ngayon, si Joseph, ang amahin or ama-amahan ni Jesus, hindi niya tatay po si Joseph, hindi po galing sa kanya si Jesus. So si Joseph ay galing kay Solomon. Sino po itong si Nathan? Si Nathan po at si Solomon ay magkapatid. Magkaiba po silang tao. Si Solomon at si Nathan ay magkapatid. Si Mary, na ina ni Jesus, sa kanyang pagkakatawang tao, ang pinagmulan niya ay si Nathan. So, kaya si Mary po may dughong bughaw sa Israel. Si Joseph ang tagapagmana ng trono, si Mary naman ay isa ring royal, galing din sa royal family kasi prinsipe po itong si Nathan na anak ni Haring David. Bakit po kailangan ng virgin birth? Bakit kailangan ng virgin birth? Kasi maraming in-announce na kapanganakan sa Bible ng mga bata na may gagawin sa history ng banal na kasulatan. Si Isaac po. Si Isaac ay pinangako ang kanyang pagsilang, pero ito po ay anak talaga ni Abraham at ni Sarah. Si Samson, ipinanganak din po siya, anak po siya ni Manoah at ng kanyang may bahay. Tunay siyang anak. Si John the Baptist ay anak po ni Zacarias at ni Elizabeth. Lahat po sila ay anak ng tatay at nanay nila. Di po ba? Pero si Jesus Christ, virgin birth ang nangyari sa kanya. Nailagay siya sa sinapupunan ni Mary sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hindi niya tatay talaga si Joseph. Kinalakihan lang niyang tatay. Dito siya nagmula na pamilya. Pero hindi sa kagagawan na Joseph, no, ang panganganak po para kay Jesus. Bakit? Kasi kung manggagaling kay Joseph ang bata na magiging hari ng Israel, hindi siya magiging hari kasi may sumpa ang lahi ni Solomon. So, kanino siya dapat lalabas? Lalabas siya kay Nathan. Walang sumpa itong kay Nathan. Pareho silang galing kay David, pero itong linya na ito na mula kay Solomon, sinumpa. Itong galing na ito kay David na si Nathan, walang sumpa. Pero ito galing si Mary kay Nathan. Kaya walang sumpa na nananalaytay sa dugo ni Jesus Christ. Opo, totoo siyang Diyos. Kaya wala talaga sumpa sa buhay niya kasi wala siyang kasalanan. Siya ay banal. Pero sa kanyang pagkakatawang tao, sabi ko nga, hindi natin siya katulad. Tayo makasalanan. Tayo ay hopeless. Pero si Jesus, kahit na siya ay nagkatawang tao, wala siyang bahid ng anumang pagkukulang, pagkakasala, anumang karumihan sa kanyang buhay. Galing siya sa lahi na mga royal na hindi sinumpa. Prinsipe sa Israel pero hindi sinumpa. Kaya siya yung branch na magtataguyod, mag-aangat at mag-aalis ng sumpa sa trono ng kaharian ng Israel. Siya ay may karapatang umupo sa trono kasi walang sumpa sa buhay niya. Siya ang magsasalba sa trono ni Solomon na sinumpa. Kaya mga kapatid, unshakable king. Ang sumpa na yon na hindi lang po kay Solomon, kundi maaaring sumpa din sa buhay ng bawat isa sa atin. Sumpa ng kasalanan, sumpa ng paghihirap ng kalooban, sakit at karamdaman. Lahat na ito kayang pawiin kapag ang Panginoong Hesus ang pinaghari natin
sa ating mga buhay. Walang sumpa, walang sakit, walang anumang kahirapan na hindi kayang malutas ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya't hilingin natin sa Kanya, Panginoong Hesus, maghari ka sa aking buhay, sa aking puso. At hindi lamang po sa ating puso, hilingin din natin sa Panginoon, Lord God, Lord Jesus Christ, maghari po kayo sa aming bansa. Ikaw lang ang maitaas at kilalanin sa bansang Pilipinas. Last week ay nagdiwang po tayo ng Independence Day. Ang totoong kalayaan ay hindi lang yung kalayaan ng pananakop ng mga Kastila sa atin, kundi kalayaan na tayo ay may buhay na mula sa Diyos. Kalayaan na makapamuhay tayo, na may takot sa Diyos, may karunungan mula sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yun ang tunay na kalayaan. Yun ang tunay na dapat nating ipagdiwang at patuloy na hilingin sa Panginoong Hesus, pagharian niya tayo, ang ating bansa. Sundin siya ng lahat ng Pilipino. Kaya po patuloy nating ipanalangin po yun, na Panginoon, hindi lang sa puso natin ikaw maghahari, maghari ka rin sa bansang Pilipinas, sa aming bansa. Okay, so number 3. Number 1, He is Jesus. Number 2, He is the unshakable King. Hindi siya matitinag kailanman. At kaya niyang pawiin ang anumang sumpa, sakit at karamdaman sa buhay ng isang tao. Number 3, He is the Son of Man. Okay. Sa dinabi-dabi ng title na pwedeng ipangalan ni Jesus, gamitin ni Jesus, ito yung pinaka-paborito niya. King of Kings, Lord of Lords. Hindi niya tinukoy ang sarili niya na I am the King of Kings, I am the Lord of Lords, pero siya po yun. I am the Son of God, totoo rin po yun, pero hindi po yun ang ginagamit niya. Nung nagmiministeryo ang Panginoong Hesus dito sa lupa, ang pinaka-paborito niyang salita is the title na ito, yung Son of Man. And the Son of Man will come, and the Son of Man will redeem, and I am the Son of Man. So, lagi niya sinasabi po yun, ano po, ang anak ng tao. Okay, pero ano po ba ito? Actually, ito pong Son of Man na salita, kinainisan po ito ng mga Jewish leaders nung kapanahunan ng Panginoong Hesus. Pero, di ba dapat mas mag-react sila kapag sinabi ng Panginoon na I am the Son of God? Di ba? Mas medyo nakakainis yata yun, di ba? Na ikaw lang ay isang tao, alam namin ay ikay galing sa pamilya ni Joseph at ni Mary, tapos sasabihin mo na ikaw ay Son of God. Di ba? Mas nakakainis yon, mas maiinis sila, mas magagalit dapat sila. Pero hindi sila nagagalit sa Son of God na title. Nagagalit sila dito sa Son of Man. Lahat ng Jewish leaders na hindi sumasampalataya kay Jesus, nagagalit sila sa title na ito, Son of Man. Bakit? Pero tignan muna po natin ito. Luke chapter 22, verse 69 to 70. Ito sabi ni Jesus Christ, "But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God." And they all said, "Are you the Son of God then?" And he said to them, "Yes, I am." Okay, nung sinabi niya na I am the Son of, ito yung sabi niya, the Son of Man will be seated, tinutukoy niya yung sarili niya na uupo sa kanan ng makapangyarihan Diyos, ay nagsalita yung mga priest, yung mga leaders na nasa unahan niya. Ito yung nililitis ang Panginoong Hesus bago siya hatulan ng kaparusahan ng kamatayan. Ito po ay paglilitis sa kanya na tinanong muna siya, sino ka ba? Sabi niya, makikita nyo ngayong oras na to, na ang anak ng tao ay itatanghal, itataas at uupo sa kanang makapangyarihang Diyos. Sa kanan ng makapangyarihang Diyos. And then, nung sinabi niyang the Son of Man, ay ang sabi sa kanya, ikaw pala ang Son of God. Yes, I am. Okay. Pwede naman kaagad na diretsuhin ng Panginoong Hesus na I am the Son of God. Hindi na niya gagamitin. Pero yung Son of God kasi, title na very common. Adam is Son of God. Abraham is Son of God. Solomon, David, Son of God sila. So, ang angels ay sinasabi, the sons of God. At tayo mga lingkod ng Diyos, tayo mga believers ng Panginoon ay tinuturing na sons of God, daughters of God. Pero, ano yung Son of Man? Yun ay tumutukoy sa kanyang kalikasan. God-man. God/man.
God-man. Ibig sabihin, isang Diyos, isang tao. Okay, so yung salitang God, o yung isang salitang Son of God, hindi nila masyadong pinapansin yan. Kasi pag sinabi mong Son of God ako, ganyan din naman si Abraham. Ganyan din naman si Isaac. Ganyan din ang mga Israelita. Si Moses ay Son of God. Si Adam ay Son of God. Pero pag sinabing Son of Man, isang title na tumutukoy sa isang Diyos na makapangyarihan at isang taong kahanga-hanga. Yun yung kanyang pagkakatawang tao. Okay, sa Daniel, magko-quote po tayo sa Old Testament dahil dito po nagsimula ang pangalan, ang title na Son of Man. Sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14, sabi po ni Daniel, I keep looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man. Nakita ko ang Son of Man. Ano ang nangyari po? Was coming, siya'y dumarating, and he came up to the Ancient of Days, ang Diyos na makapangyarihan, and was presented before him. And then, verse 14, and to him was given dominion, glory, and a kingdom that all peoples, nations, and men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. Ang Son of Man na ito na tinutukoy ni Daniel ay may kaharian na hindi masisira. Ito po yung unshakable. Di ba na sabi natin, unshakable king, unshakable kingdom ng Panginoon. Pero ito po, ang ibig sabihin ng Son of Man ay lahat ng tao ay kikilalanin siya, sasambahin siya. That all peoples, nations, and men of every language might serve him. Paglilingkuran siya. Kaya hindi katanggap-tanggap sa mga Jewish leaders ang title na Son of Man. Kasi ang ibig sabihin niyan, divine title. Na isang person na nasa kanan, nakaupo sa kanan ng Ancient of Days, ng makapangyarihang Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus yan, hindi nila naiintindihan. Pero si Jesus, tinutukoy niya ang sarili niya na dahil siya, sabi niya, siya ang Son of Man, ako yun na nakaharap sa makapangyarihang Diyos, was presented, sabi niya, before the Ancient of Days. Ako yun na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. He is the Son of Man. Kung titignan natin, nakatago ang meaning nito sa kanyang pangalan. Son of Man. Lahat naman tayo, Son of Man. Anak tayo ng tao. Di ba? Tao ang mga magulang natin, kaya tao din tayo. Pero iba ang title na yon ni Jesus Christ na Son of Man. Kasi nung nakita yon ni Daniel, ang tinutukoy niya ay tagapagligtas at hukom na siyang magagawad ng hatol sa lahat ng tao. Kung ang Son of Man ay hindi natin kilala, lubusang kilala sa buhay natin. Kung ang Son of Man, wala tayong relasyon sa Kanya, darating siya sa mundong ito, haharap tayo sa Kanya bilang judge natin siya. Pero kung tayo ay may personal relationship sa Son of Man, sa Panginoong Jesucristo, anong sasabihin ng Son of Man sa atin? Well done, my good and faithful servant. Come to the joy of your master. Hindi natin siya magiging hukom. Siya ay magiging Panginoon, Hari, na siyang kukupkup sa atin. Pero kung wala tayong relationship sa Son of Man, isa siyang judge, isa siyang hukom na magbibigay, magpapataw ng parusa sa mga taong makasalanan. Napakasimpleng title, Son of Man, pero napakalawak, kahanga-hanga ang meaning nito. Ang Son of Man, ang ating Redeemer, ang ating tagapagligtas. Sa Luke chapter 21 verse 36, ito po yung sabi, "But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man." Sabi ng Panginoong Hesus, manalangin kayo, magmasid kayo,
Tignan nyo ang paligid. At ano yung ipagpe-pray natin? Ang sabi po niya, pagpe-pray natin na magkaroon tayo ng lakas, magkaroon tayo ng katatagan upang, ang sabi sa ibang salin ng Bible ay worthy, karapat-dapat para sa escape. Ang escape po ay tumutukoy sa rapture. Ang escape po ay tumutukoy sa pagdagit ng mga mananampalataya, mga believers ng Panginoon. Dahil meron darating na tribulation, great tribulation. Ang sabi ng Panginoon, nawa, mag-pray kayo na maging karapat-dapat kayo para dagitin, para kunin, upang wag makaranas ng great tribulation. At ito pa po, at ipagpe-pray natin na maging karapat-dapat tayo na humarap sa Son of Man. Kasi siya ang huhukom, siya ang magpapataw ng parusa. Kaya po sabi ko kanina, hindi niya tayo parurusahan. Yayakapin niya tayo, dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian kung tayo ay may relationship sa kanya. Kapag may relationship tayo sa Panginoon, isa lang ang ibig sabihin nun, magiging karapat-dapat tayo na humarap sa kanya. Magiging karapat-dapat tayo. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, kung ang Panginoon ay panig sa atin, sino ang pwedeng lumaban sa atin? Wala. Hindi tayo parurusahan dahil nasa puso natin, kakampi natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus na siyang Son of Man. Kaya lagi nating ipag-pray na Lord, iiwas niyo kami sa anumang dilubyo, pagsubok, at nawa kahit nandito pa po kami sa lupa, ay maging karapat-dapat kami. Mula dito sa lupa hanggang dyan sa kaharian po ninyo, ay maging karapat-dapat kaming humarap sa inyo. Maging karapat-dapat tayong humarap sa Son of Man. Number 4, panghuli. Letter T ng salitang just. He is the true Adonai. Ang ibig sabihin po ng Adonai is Jehovah Adonai, Sovereign God. Sovereign Lord, the Lord na may control ng lahat ng bagay. Ang Lord na makapangyayari ng lahat ng bagay. Ang Panginoong Diyos na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Walang imposible sa Kanya kasi control niya ang lahat ng bagay. Sovereign siya sa lahat ng bagay. Pinakamataas siya sa lahat. At ang kalooban niya ang siyang nangunguna sa buhay ng bawat isa sa atin at sa paggalaw ng bawat araw. Chapter 24 ng Luke, verse 50 to 51. Sabi po rito, and he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Ito po yung bago umakyat ang Panginoong Yesus. Kasama niya mga apostol, nagpapaalam na po siya, aakyat na siya, uupo na siya sa kanan ng Diyos Ama sa langit, at ang sabi, binless niya po yung kanyang mga apostol. Binless niya ang kanyang mga alagad. Pinagpala niya. Okay. While he was blessing them, he parted from them and was carried up into heaven. Okay. He is the true Adonai. Nung siya ay namatay, naghirap, nagpakasakit, pero after 3 days nabuhay siya muli upang ipakita na ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa kanyang kamay. Upang ipakita na ang pagtatagumpay ay hawak ng Panginoon at walang makaaagaw nito sa Kanya. Walang maaaring lumaban sa Panginoon. Walang maaaring tumalo sa Panginoon sa Kanyang kapangyarihan. At nung bago siya magpaalam at bumalik sa Kanyang kaharian sa langit, ay pinagpala niya ang mga apostol. At naniniwala ako na ang pagpapalang ito ay nagpasalin-salin sa atin. Last time, ay inaalaala natin ang Independence Day at ito ay paglaya natin mula sa mga Kastila na sakop naman sa atin ng Amerika. Pero may magandang naidulot ang pagsakop ng Amerika kasi ito po yung nagdala sa atin ng pananampalatayang ebangheliko. Evangelical Christianity. Ito ay pananampalataya mula sa banal na kasulatan na na-adapt natin at nakilala natin ng tuluyan ang Panginoong Diyos na siyang may kontrol ng lahat ng bagay, na siyang totoong Diyos. Walang iba na Panginoon na dapat kilalanin sa ating buhay. Walang iba na dapat na paghingan natin ng pagpapala. Wala tayong ibang pwedeng lapitan para humingi tayo ng tulong o pagpapala maliban sa Panginoong Hesukristo.
Siya lamang ang dapat nating pagtiwalaan. Siya lamang ang dapat nating lapitan, sampalatayanan sa ating mga buhay. Hinga ng tulong sa lahat ng problema. At sa panghuli, mayroong sulat si Apostol Pablo kay Timothy. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ito po ang sabi, "For there is one God and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus." Walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, kundi ang Panginoong Jesus, the man Christ Jesus. Totoo siyang tao, totoo din siyang Diyos, pero sa kanyang pagiging tao, siya ay kahanga-hanga, siya ay banal, walang bahid ng kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan, siya ay tinukso, ngunit hindi nagkasala. Kaya karapat-dapat lamang na ibigay natin ang buong pagtitiwala at pagsampalataya natin sa Kanya, sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po'y manalangin at isama natin sa panalangin ang mga tatay natin. Dakilang Diyos, Panginoong Banal, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na tunay nga ito'y makapangyarihan na nagbabago ng aming mga buhay at nagpapakilala po sa amin para lumalim ang aming pong pagkakilala sa iyo. Dakilang Diyos, nawa ang Panginoong Hesus ay patuloy na maghari sa buhay namin at ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa Panginoong Hesukristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At nawa siya po ang patuloy din maghari sa aming bayan, sa bansang Pilipinas. Dakilang Diyos, kami po ay dalawin ninyo, puntahan niyo po kami, at inihiling po namin ang iyong makapangyarihang kamay, ang patuloy na maggawad ng kagalingan sa COVID-19 na sakit na bumabalot sa aming bansa. Abutin niyo po ang bawat isa. Maging ang ekonomiya po ng aming bansa at ang mga kabuhayan ng aking mga kababayan, patuloy niyo pong pagpalain. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na tulungan sa aming pong buhay. Wala kaming ibang pinagtitiwalaan, kundi kayo lamang po. Dalangin din namin ang iyong pagpapala sa mga tatay ng tahanan. Pagpapala upang patuloy na mai-provide nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Pagpapala upang magkaroon sila ng lakas sa paghahanap buhay. Bagamat hirap ang buhay ngayon, Panginoon, pero ang mga tatay ng tahanan ay patuloy na gumagawa ng paraan para mabuhay ang pamilya, para ma-meet ang pangangailangan ng pamilya. Lord, pagpalain niyo po at ilayo sa sakit at karamdaman ang lahat ng mga tatay na naghahanap buhay para sa pamilya. Panginoon, ilayo niyo po kaming lahat sa hirap ng buhay. Bigyan niyo kami ng pagtatagumpay. Bagamat kami nakakaranas ng problema, ay makikita namin, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na mapagtitiwalaan sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami ng pagpapalang espiritual upang makapamuhay kami ayon po sa iyong kalooban. Maraming salamat, dakilang Diyos. Purihin ka magpakailanman, luwalhatiin ka magpakailanman sa dakil at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen.